Kwentong Bayan. Ito na ang pinakahinihintay ng lahat. Restock na ng lahat ng bracelets, pati na din ang Banahaw necklace. Naway bigyan niyo ako ng ilang sandali upang paliwanag ang mga ito. Lahat ay mabibili sa Shopee, narin ang link sa comment section. At para naman sa mga kabayan na nasa ibang bansa, mag-message lang kayo sa FB page for international shipping. Ang unang bracelet, gunita, for protection in illness, protection in disease, protection in health issue. Pangalawang bracelet, kandili, for good fortune, for prosperity, and for good luck. Ang pinakabago nating bracelet, 12 plus 1 mantra bracelet. Improves awareness, improves concentration, reduce stress, greater sense of calm, good for business. Susunod, Marahuyo bracelet. Repels and send back negative energies to the sender, also known as rebuelta. Protection in evil and bad spirits, intense purification and protection, restoring energy, balance in spirit and physical body. Susunod, Tubig ng Banahaw necklace, also known as Sacred Mountain, banal na tubig mula sa Mount Banahaw. Providing calmness and good aura, protects the wearer in bad spirits and accidents. It gives warning to the owner through visions or gut feeling. Lahat ng yan ay pwede nang mabili mga kabayan, paunahan na lang kasi mabilisan maubusan ng stocks. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Berting. Taong 1977. Leyte. Tiyo, pwede po bang makiram ng martilyo? May ayusin lang po sana ako dun sa tindahan ni Aling Emily. Ikakabit namin yung bago niyang karatula eh. Wika ni Berting. 19 na taong gulang. Kasalukuyan itong tumutulong sa tindahan ng kapitbahay na may-ari ng paupahan. Abae, sinisipag ka lang talaga kapag may dalagang nanonood sa'yo ha? Akala mo ba Berting hindi kita nakita kanina sumusunod doon sa bagong umuupa kila Aling Emily? Kapag nalaman talaga ng nanay mo ang ginagawa mo, nako, siguradong lagot ka na naman. Hala sige, kunin mo na yung martilyo. Andyan lang yun sa ilalim ng lababo sa kusina. Siguraduhin mo lang na ibabalik mo. Tugon ni Tiyo Nilo. Kayo naman Tiyo, huwag mo naman ako isumbong kay nanay. Di pa nga gumagaling yung tenga ko sa kakapingot eh. Huwag ka na mag-alala Tiyo, ibabalik ko rin kagad. Wika ng binata. Sos, isasoli daw. Pangatlong palit ko na yan ng martilyo. 2 na ang nawala mo sa kakahiram. Napakamakalimutin mo. Wag mo naman sanang makalimutang huminga no? Tugon ni Tiyo Nilo. Pagamat bata pa, madalas na itong makalimot ng mga bagay-bagay. Nag-umpisa ito ng maaksidente at mabagok ang ulo. Simula noon, maraming mga bagay na itong nakakaligtaan mula sa mga gamit hanggang sa mga gawain. Tiyo Nilo, nakita niyo ba yung bagong lipad dyan kila Aling Emily? Balita ko galing daw yung probinsya. Pero parang ang hirap ng paniwalaan eh. Ang kinis po kasi tsaka parang artista sa ganda. Naku Tiyo, baka pag nakita mo makakalimutan mo yan si Tia. Biro ni Berting. Hindi niya alam na naroon pala sa likod niya ang tiyahin. Abay lokong batang to. Ikaw pa talaga ang nagturo sa tiya mo ng mga kalokohan. Hala sige, umalis ka na at baka makalimutan kong pamangking kita. Wika ni Tia Deli. Habang si Tiyo Nilo naman, halos mamatay sa kakatawa dahil hinabol ng tiyahin si Berting. Nang makalabas naman ito ng bakuran, dumiretso na ito sa tindahan ni Aling Emily na nasa baba lang ng paupahan. Hoy Berting,
Baka madapa ka naman dyan sa kakatingala mo. Tigil-tigilan mo na yung bagong lipat at baka tamaan ka na naman sa nanay mo. Hay nakong bata ka. Ang mabuti pa tapusin mo na yung ginagawa mo. Nakadalawang soft drinks ka na wala ka pang nauumpisahan sa trabaho mo Bilisan mo na dyan. Wika ni Aling Emily. Hindi magawang maalis ni Berting ang paningin sa bagong lipat na si Consuelo. 22 anyos. Paano ba naman? Nakita niya itong nakatingin din sa kanya at hindi siya nilulubayan ng titig. Hindi niya maipaliwanag. Pero kahit gusto niyang ialis sa mga mata, tila hindi niya ito magawa. Natauhan na lamang si Berting nang kausapin ni Consuelo ang kasamahan nitong bago lang din lipat sa lugar. Ayon kay Aling Emily, magpinsan ang dalawa at naroon para sa darating na pasukan sa kolehiyo. Aling Emily, sang eskwelahan sila pumapasok. Baka kasi, malay mo, di ba? Pareho lang kami ng pinapasukang kolehiyo. Alam mo na, madaming loko-loko dito sa lugar natin. Para naman meron silang bantay. Wika ni Berting habang abala sa pagpapako ng karatula ng tindahan. Mula pagkabata, wala pa itong nagiging nobya. Bagay na hindi normal na mga panahong yon. Karamihan sa mga kababata, kung walang nobya meron ng asawa. Pero dahil sa pagiging makakalimutin, tila kapansanan itong ituring ng ibang tao. Madalas siyang iniiwasan ng mga babae. Nakalimutan ko na Naikwenta nila yun sa akin kahapon pero ikaw na lang ang magtanong. Mamaya, papasamahan ko sila sa'yo sa eskwelahan nila. Hindi pa sanay ang mga yan. Kaibigan ko ang nagrekomenda sa paupahan ko sa mga magulang nila. Kaya magtino ka, Berting. Isa pa, iho. Bakit hindi mo na lang tapusin ang pag-aaral mo? Malay mo, di ba kapag may titulo ka na, babae na ang kusang lalapit sa'yo? Wika ni Aling Emily. Nang matapos sa ginagawa, muli niyang nakitang nakatingin sa kanya si Consuelo. Kaya napakaway na lamang siya. Umuwi sa bahay si Berting dahil sasamahan ang dalawang dalaga mamaya. Naligo ito at nagayos. Oh, Berting, anong nangyari sa'yo? Parang ang bango natin ngayon Aba, Berting, pag-aaral muna ang atupagin at baka multuhin pa ako ng tatay mo kapag hindi ka nakapagtapos. Siya nga pala, huwag ka masyadong magpapagabi. Kanina doon sa palengke, bali-balita itong manananggal na gumagalang sa gabi sa kabayanan. Huwag naman sanang magawi dito. Kaya ikaw, Berting, huwag ka na magpapaabot ng gabi sa labas, ha? Malinaw ba? Wika ni Nanay Lina. Napag-alaman ng ina habang nasa palengke. May lasing na kamuntika ng madagit ng manananggal. Naglalakad ito pauwi sa tahanan. Sa isip ni Berting, tatlo naman silang magkakasama nila Consuelo at Corazon. Siguro hindi sila kayang dagitin ng magkakasabay. Matapos mag-ayos nagmadali na itong pumunta sa tindahan ni Aling Emily. Teka lang, Nilo, bago yung lakad mo. Asa na yung martilyo ko? Huwag mo sabihing nakalimutan mo na naman. Tanong ni Tio Nilo. Berting, pinabibigay ni Aling Emily. Nakalimutan mo daw sa bumunga ng tindahan niya kanina Wika ni Consuelo, sabay abot ng martilyo sa binata. Ay, pasensya ka na Ikaw pa tuloy ang nagatid. O Tiyo, eto na po pala yung martilyo nyo. Sige na po mauna na kami. Paalam ni Bertie. Napakamot na lang sa ulo ang tiyuhin. Consuelo, asa na si Corazon? Handa na ba kayo? Mabuti po umalis na tayo. Baka gabihin tayo sa daanan Ang sabi ni nanay may gumagalang manananggal daw sa bayan. Teka lang Aling Emily,
Di ba inutusan niyo ako sumama sa kanila? Asa na po yung pamasahe namin? Ang layo pa ng labasan. Huwag mo sabihin maglalakad lang kami. Hirit ni Berting. Huwag kang mag-alala, Berting. Kami nang bahala sa pamasahe natin. Samahan mo lang kami, ha? Tara na. Aya ni Corazon habang pababa ng hagdanan. Nandiyan ka na pala. Tara na. Tugon ni Berting. Tila nahiya ang binata pero tama naman siya. Sila ang nanghihingi ng pabor. Dapat sila ang sumagot sa pamasahe. Ito ang kadalasang ugali na inaayawan ng kababaihan kay Berting. Masyado itong kuripot. Berting, ayos ka lang ba? Bakit parang namumutla ka? Masama ba ang pakiramdam mo? Tanong ni Consuelo habang nakahawak sa balikat ni Berting. Tumugon naman ng binata. Ayos lang siya at tila nalula lang sa biyahe. Pagdating sa eskwelahan, tama ang hinala ni Berting. Parehas lang sila ng eskwelahang papasukan. Hindi na pumasok si Berting. Nanatili na lang ito sa labas. Antayin ko na lang kayo dito Magpapahangin lang ako. Nihilo ako sa biyahe. Wika ni Berting. Hindi siya sigurado kung dahil ba sa biyahe o dahil katabi niya ang dalawang dalaga. Pero alam niya na hindi naman siya mahihiluhin sa biyahe. Kaya napapaisip si Berting. Nang makalanghap naman ng hangin ay nawala ang hilo ng binata. Ay, mabuti na lang napigilan ko yung suka ko sa sasakyan. Kung di, nako, nakakahiya yun. Teka, hanggang kailan kaya sila sa loob? Wika ni Berting sa sarili. Inabot ng 2 oras sa labas si Berting at halos makatulog na sa paghihintay. Hanggang sa narinig niya ang usapan ng mga gwardya patungkol sa aswang na gumagala. Unti-unting namuo ang takot sa dibdib ni Berting. Sa isip niya, hindi siya handang maaswang. Mahihirapan siya kung kailangan pa niyang ipagtanggol ang 2 dalaga sa mabibiktimang aswang. Nang bandang 5:00 ng hapon, palapit na ang magpinsan sa kanya. Berting, pwede bang dumaan muna tayo sa palengke? May bibilin lang sana kami. Tsaka kumain na rin tayo ron. Nagutom na kami sa kakaasikaso sa loob Wika ni Consuelo. Sige na, Berting. Umayag ka na. Libre ka namin. May kailangan lang talaga kaming bilhin Pakiusap ni Corazon. Kagaya ng ibang lalaki. Kahinaan ni Berting ang pagmamakaawa ng mga babae. O sige, pero saglit lang Malapit na magtakip silim Kailangan nasa bahay na ako ng 7:00. Tsaka hindi ko gusto yung mga nababalitaan ko tungkol sa mga aswang. Kayo ba? Naniniwala ba kayo sa mga manananggal? Tanong ng pinata. Oo naman. Parang tao lang din naman sila Nagsisikap mabuhay. Bakit, Berting? Galit ka ba sa mga aswang? Tanong ni Consuelo. Alam niyo, tama na yung kwentong aswang. Ang mabuti pa bilisan na natin. Gagabihin na tayo sa daan Consuelo, bilisan mo ang pagbili mo ng kailangan natin Pagdating natin sa palengke, humanap na muna tayo ng makakainan. Doon ka na lang namin hihintayin ni Berting. Wika ni Corazon. Pumayag naman si Consuelo at nagmadali na sila. Pagdating sa palengke, nang makahanap ng gotohan at ihawan ay kaagad pumasok si Consuelo sa loob ng palengke. Habang si Berting naman at Corazon, kumuha na ng makakain. Berting, huwag mo sanang mamasamain ang tatanong ko Pero wala ka bang nobya o naliligawan? Ayos lang naman din kung hindi mo sasagutin. Naisip ko lang, sa edad mo dapat meron ka ng nobya. Tanong ni Corazon. Di ko inaasahan yung tanong mo
Wala. Wala akong nililigawan. Ayaw sa akin ng mga babae dahil may sakit daw ako sa ulo. Tsaka kuripot daw ako. Inaamin ko naman na kuripot ako. Pero yung may sakit ako sa utak, wala namang ganun. May mga pagkakataon lang talaga na bigla ako nakakalimutan ng mga bagay-bagay o pangyayari. Parang amnesia ba? Ganun. Pero piling mga bagay lang nakakalimutan ko. Kagaya nung pinag-uusapan natin. Posibleng bukas hindi ko na to natatandaan. Pero hindi naman sa lahat ng oras. Sa mga pangalan naman ng tao, di din ako nakakalimot. Ewan ko ba? Medyo weirdo lang talaga ako eh. Kaya nga hanggang ngayon wala pa akong nobya. Teka, pwede bang ako naman na magtanong? Sa ganda mong yan, imposibleng wala kang nobyo. Pumayag ba siyang mag-aral ka dito malayo sa kanya? Tanong ni Berting. Wala akong nobyo. Huling nagtangka pinagbantaan ng tatay na papatayin kaya hindi na umulit. Yan si Consuelo meron. Pero ewan ko ba sa kanya? Siya nga pala Berting. Naalala ko may kwintas nga pala ako na hindi ko ginagamit. Pwede bang ikaw muna ang magsuot? Tanda ng pagkakaibigan natin. Matutuwa ako kung lagi mo yung gagamitin. Siguro naman, kung nakasuot yan sa leg mo, hindi mo na ako makakalimutan, di ba? Huwag mo na lang tanggalin ha. Wika ni Corazon. Pinagmasna ni Berting ang kwintas na may napakagandang hiyas sa gitna. Natanong ni Berting kung saan gawa ito at bakit binigay sa kanya. Anting-anting yan ang angka namin. Pamana ni Lolo. Parang mas kailangan mo yan eh. Huwag mo lang kakalimutan na sa oras ng kagipitan maaari kanyang iligtas. Wika ni Corazon. Iniabot niya ito sa binata. Tila hiyas na itim ang palawit nito na makintab at sinlaki lang ng buto ng suha. Labis naman ang pagkatuwa ni Berting. Sa kauna-unahang pagkakataon, may babaeng nagbigay sa kanya ng regalo. Simple man pero labis ang galak sa puso ng binata. Maya-maya pa, dumating na si Consuelo. Kumain ito saglit ng isaw at inihaw na karne ng baboy. Grabe, ganyan kagutom si Consuelo. Talo pa niya ako sa kinain ko eh. Saan mo nilalagay ang mga kinakain mo? Ang payat-payat mo naman. Wika ni Berting. Nabigla ang binata bangamat palengkinita ng katawan ni Consuelo. Matakaw pala ito. Ganyan ka ba talaga? Walang preno ang bibig? Ang mabuti pa, ito dalhin mo na lang tong pinamili ko. Medyo mabigat eh. Tugon ni Consuelo. Balot na balot ang pinamili ng dalaga. May kabigatan ngunit hindi na nagtanong pa si Berting kung anong laman ng supot. Nang matapos kumain, kaagad nang umuwi ang tatlo. Habang nasa jeep, inaasahan ni Berting na muli siyang may hilo pero sobrang gaan na ng pakiramdam niya. Presko ang hangin. Nakikita niyang inaantok na si Corazon. Habang si Consuelo naman, maya't maya ang titig sa mga kaharap. Patulog na sana si Berting. Pero bigla siyang nagulat nang umiyak ang isang ale na kasabay nila sa jeep. Hawak ang tiyan at napagtanto naman ni Berting na buntis ito. Namumutla at umihiyaw sa sakit. Hindi na malaman ng asawa at ng driver kung ano ang gagawin. Biglang nagsalita si Consuelo. Ihinto muna ang jeep at titignan niya ang ginang. Wika pa nito. Estudyante siya sa medisina at alam niya kung papaano tutulungan ng ale. Sumunod naman ang driver ng jeep at tinigil ang sasakyan. May pinahid na langi si Consuelo sa kamay. Marahang hinawakan ang tiyan ng ale. Taas baba na tila marahang pinipisil. Nakakagulat ang bigla namang pagkalma ng ale at tila nakatulog. Huwag na po kayo mag-alala. Napagod lang po siya. Pagpahingayin niyo na lang po manong pagdating niyo sa bahay. Magiging maayos din po ang lagay niya. Wika ni Consuelo. Labis naman ang pasasalamat ng asawa ng buntis. Kaunting minuto pa, narating na nila ang babaan.
Mula sa kalsada ay kinakailangan nilang maglakad na nasa 15 minuto para marating ang barangay. Wala ng tricycle na mga oras na yon dahil bandang 8:00 na ng gabi. Sementado naman ang daan kaya hindi naman sila nahirapan. Ang galing mo dun sa ginawa mo, Consuelo ah. Napabilib mo ako. Mabuti na lang pala at naroon tayo. Kundi, baka kung ano nangyari dun sa ginang. Wika ni Berting. Sus, wala yun. Inayos ko lang naman yung bata. Mali kasi yung pagkakaposisyon niya eh. Tugon ni Consuelo. Nagtataka si Berting. Sa isip niya, ganun pala ang mga nurse at doktor. Nagagawang malaman kung nasa ayos ba ang sanggol o hindi. Sa pamamagitan lang ng pagkapasa tiyan. Bahagyang nakaramdam ng lamig si Berting. Madilim na ang paligid. Sa magkabilang gilid nila ay may mga puno ng nyog at ilang puno ng anahaw. Tanging huni ng mga kuliglig ang maririnig. Hanggang sa may tunog ng tiktik sa itaas. Sa narinig. Halos gusto nang kumaripas ng takbo ni Berting. Pero naalala niya na may kasama siyang 2 dalaga na mga oras na yon. Pero tila wala naman itong pakialam sa narinig. Bilisan na natin. Yung narinig nyo kanina, yun ang tinatawag na tiktik. Hindi magandang marinig mo yun sa paligid eh. Magmadali na tayo habang hindi pa tayo sinasalakay. Wika ni Berting. Bagamat natatakot, nasa likuran pa rin ito ng 2 dalaga para siguraduhin ligtas sa mga ito. Sa nasaksihan naman, natuwa si Corazon. Bagamat nakikita niyang labis na nanginginig si Berting, pilit pa din niyang pinoprotektahan ng magpinsan. Huwag kang mag-alala. Baka napadaan lang. Hindi ganyan susugurin, sigurado ako. Ikalma mo ang sarili mo. Baka atakihin ka pa dyan eh. Hindi ka naman namin kayang buhatin. Wika ni Consuelo. Sinubukan namang kumalma ni Berting. Hanggang sa makarating sila ng barangay. Hindi na muli pang humuni ang tiktik. Nagmamadaling inihatid ni Berting ang 2 sa bahay ni Aling Emily. Aling Emily, narito na po kami. Ito na po sila Corazon at Consuelo. Mauna na po ako ah. Corazon, Consuelo, mauna na ako ah. Paalam ni Berting. Nagulat naman siya nang halikan ito ni Consuelo sa pisngi. Ayan, bayad na kami sa pagsama mo ah. Salamat ha, sa ulitin. Tugon ni Consuelo. Natulala si Berting. Tila wala sa sariling laglakad pa uwi ng tahanan. Lutang ang isipan habang hawak ang pisngi. Hanggang sa makapasok ito ng bahay. Pero natauhan na lang si Berting na makatikim ng magkapatid na sampal sa muka. Ano bang nangyayari sa'yo, Berting? Para kang namatanda ah. Kanina pa kita tinatanong kung bakit ginabi ka na. Ba't di ka sumasagot? Nakainom ka ba? Tanong ni Nanay Lina. Hindi po nay. Ayos lang po ako. Magbihis lang po ako at kakain na. Tugon ni Berting. Dire-diretso lang ito sa pagpasok ng silid. Nahiga hanggang sa makatulog na ito nang hindi niya namamalayan. Ni hindi ito nakapagpalit ng pambahay at hindi natanggal ang sapatos. Kinabukasan. Nakakatakot naman yung balita mo, Mare. Kausap ko pa lang yun ng isang araw eh. Pinayuhan ko pa nga na huwag masyadong maglalabas ng bahay. Anong sabi ng asawa niyang si Tolome? Sinabihan ko naman kasi na huwag nang ibiyahe yung asawa niya. Alam niya namang kabuhanan na eh. Wika ni Nanay Lina. Nagising si Berting sa ingay ng ina. Kausap nito ang ninang na nooy napadaan sa kanilang tahanan. Nakasanayan na ng 2 na magkwentuhan sa umaga. Nakita niya ang ninang na may bitbit pang walis tingting.
habang nakikipagkwentuhan sa ina na nagwawalis din ng mga panahong iyon. Ayon sa narinig, inaswang ang isa sa mga kakilala ng ina na buntis. Dagdag pa ng ninang. Gami pa lamang pala ng nasa biyahe ang mag-asawa. Sumasakit na ang tiyan nito. Nang makauwi ng tahanan, habang nasa kasarapan ng tulog, nagising na lang ang asawa na warak na ang tiyan ng babae. Wala na rin ang bata sa sinapupunan. Ang aga-aga naman po ng kwentuhan niyo tungkol sa aswang. Mano, ninang. Magandang umaga ho. Wika ni Berting. Anak, mabuti naman at nagising ka na. Ang mabuti pa, sumama ka sa ninang mo at kumuha ka ng malunggay sa kanila. Magugulay tayo at panaisda na lang ang kinakain natin. Dumaan ka na din ng soft drinks kila Aling Emily. Ninenervyos ako sa mga nangyayari sa lugar natin. Sana naman, mahuli na yung salot na manananggal na yan at nang matahimik tayo dito. O itong pambili, baka naman tanghaliin ka na naman. Utos ni Nanay Lina. Nang matapos makakuha ng malunggay, papunta na sana siya sa tindahan ni Aling Emily. May nakasalubong siyang lalaki. Tila dayo lamang sa lugar. Kahina-hinala ang kilos at tila nagmamanman. Subalit dahil sa gutom, kaagad na siyang pumunta sa tindahan para mabili ang bili ng ina. Sa daan papauwi, nadaanan niya ang lalaki. Ang ganda ng kwintas mo ah. Saan mo nakuha yan? Tanong ng lalaki. Paumanhin ho. Ako po bang kausap niyo? Hindi ko kasi kayo kilala eh. Ano bang kailangan niyo dito sa barangay namin? Tugon ni Berting. Ako nga pala si Ismael. Totoo lang, wala naman akong kailangan sa lugar niyo. Pero sigurado akong kailangan niyo ng tulong ko. Siguro naman hindi nalingid sa kaalaman mo ang tungkol sa gumagalang aswang dito. Tugon ni Ismael. Nang tignan ito ni Berting, nakita niyang puno ito ng mga porselas at may 3 kwintas na suot. May dala din itong isang lumang bag na tila nilipasan na ng panahon. Oo nga po eh. Balita ko may nabiktima na naman na buntis sa kabilang baryo. Pero nasa kabilang baryo naman yung aswang. Baka sila po ang kailangan niyong tulungan. Teka po huwag mo sabihin tindero ka ng mga pangontra sa aswang. Tatanungin ko ang nanay kung bibili ng pangontra. Kung susunod ka sa akin, malapit lang naman ang bahay namin dito eh. Wika ni Berting. Hindi ako tindero ng pangontra iyo. Narito ako para tugisin ng mga manananggal na narito sa bayan niyo. Hindi mo sinasagot ang tanong ko. Saan mo nakuha yung kwintas na yan? Isa yung anting-anting na gamit ng mga aswang. Hindi ng tao. Kilala mo ba ang aswang? Tanong ni Ismael. Samantalang si Berting naman, hindi na niya maalala pa kung saan galing ang kwintas. Muli na namang sumumpong ang problema sa memorya. Pasensya ka na, Ginoo. Hindi ko na po matandaan kung saan to galing eh. Kung gusto mo, sumama ka sa amin sa bahay. Maaari nating tanungin si nanay, baka alam niya kung saan galing. Wika ni Berting. Marahan namang sumunod si Ismael sa binata. Gusto niyang malaman kung saan nagmula ang kwintas. Magiging malaking tulong ito para mas mapabilis ang pagtukoy kung nasan ba ang tinutugis na aswang. Nay, si Ismael nga pala. Tindero ng pangontra sa aswang. Tsaka hinahanap niya daw po yung mga aswang na sumasalakay sa kabilang baryo eh. Sinama ko na po dito. Tinatanong po kasi kung saan galing tong kwintas na to eh. Di ko na po talaga maalala eh. Tanong ni Berting. Ano po bang ginagawa ng anak niyo? Niloloko niyo po ba ako? Anong hindi maalala kung saan ang galing? Tanong ni Ismael. Pagpasensyahan mo na, Ginoo, ang anak ko. Naging ganyan na siya simula nang maaksidente at mabagok ang ulo. May mga bagay na bigla na lang siyang nakakalimutan. Mga pangalan at mukha lang ng tao ang nagagawa niyang matandaan.
Pero ang kagaya sa mga bagay na katulad ng kwintas na yan, kapag nakalimutan na niya, imposible na talaga maalala. Hindi ko kilala ang kwintas na yan. Wala namang kaming ganyan dito sa bahay. Tsaka tila bago ka lang dito sa lugar namin. Ang mabuti pa, dito ka naman ang halian. Magluluto lang ako. Berting, ikaw na muna ang bahala dyan sa bisita mo. Utos ni Nanay Lina. Ang galit ni Ismael ay napalitan ng awa at konsensya. Pinag-isipan pa niya ng masama ang binata na wala namang ibang pakay kundi matulungan siya. Ginoong Ismael, paano po ba natin malalaman na aswang ang mga taong nakikita natin? May palatandaan po ba kayo? O kaya naman meron ka ba dyan na maaaring gamitin para malaman natin kung merong malapit na aswang? Kagaya nung kwento ni Aling Emily, malalaman daw natin na may aswang kung meron kang botelya ng lana. Kukulo daw yun pag may malapit na aswang eh. Yung mga parang ganun. Tanong ni Berting. Di mo na kailangan ng ganun bata. Yung suot mong kwintas, kung sino man ang nagbigay niyan sa'yo, ayaw ko niyang mapahamak. Aswang lang ang merong ganyang kwintas. Pero kung tangan niya ng mortal, ibig sabihin, protektado ka ng aswang. Di mo na kailangan ng pangontra. Ang ipinag-aalala ko ngayon, narito pa ba ang aswang na nagbigay niyan sa'yo? Natural lang na sa ibang barangay ako maghanap. Hindi sa mismong barangay kung saan may namatay na biktima. Hindi umaatake ang mga aswang sa sarili ng lugar. Palaging sa ibang barangay ito maghahanap ng pagkain. Ito ang pinakamalapit na barangay mula sa pinangyarihan. Nakakita din ako ng bakas ng tik-tik noong nagdaang gabi. Malapit dito kaya malakas ang kutob ko na narito lamang ang aswang. Wala ka bang alam ng mga bagong dating dito? Mga bagong salta o kaya naman kahina-hinalang tao ng maaligid? Tanong ni Ismael. Naisip ni Berting ang magpinsan. Sila ang pinakabagong lipat sa kanilang lugar. Napagtanto niya na nagumpisa lamang ang pagsalakay ng aswang noong dumating din ang dalawa sa barangay. Wala akong maalala eh. Pero kung totoong narito yung mga aswang na yan, siguro magtatanong-tanong muna ako sa mga tao kung may napansin silang kakaiba. Saan ba kita pwede matagpuan kung sakaling may makita akong kahina-hinalang tao? Tanong ni Berting. Huwag kang mag-alala, Berting. Bukas nasa kabilang barangay ako. Pero sa susunod na araw, dito ako ulit sa lugar nyo. Sigapin mo makakahanap ng impormasyon tungkol sa mga taong pwede nating imbestigahan. Umaasa ako sa'yo. Tugon ni Ismael. Pagkatapos magsalita, umalis na si Ismael. Hindi na niya inantay pa ang pagkain hinanda ni Nanay Lina. O anak, asa na yung kaibigan mong mamamatay aswang? Bakit pinaalis mo kaagad? Manghihingi pa naman sana ako ng pangontra sa manananggal. Wika ni Nanay Lina. Nay, may pupuntahan pa daw po sa kabilang barangay eh. Pero babalik din daw sa susunod na araw eh. Tugon ni Berting. Nasa isip ng binata na puntahan si Corazon at Consuelo. Kung totoo nga ang hinala, gusto niya na siya mismo ang kumausap sa dalawa. Hapon, bandang 4:00 nang pumunta sa tindahan ni Aling Emily. Aling Emily, andyan po ba sila Corazon at Consuelo? May tatanong lang po sana ako sa kanila eh. Tanong ng binata. Ngunit ayon sa tindera, maagang umalis ang magpinsan at may lalakarin sa eskwelahan. Dito napaisip si Berting kung anong gagawin. Paano niya kukumprontahin ang magpinsan? Hindi na siya nag-isip pa. Hindi na niya magagawa pang maghintay na may mabiktima muli ng mga aswang. Pumunta si Berting sa bayan. Kinumpirma sa gwardya ng eskwelahan kung naroon nga si Corazon at Consuelo. Kumpirmado, naroon nga sila. Hindi na nagantay pa si Berting. Pumasok na ito sa paaralan. Mag-aalas 5 nang makita niya ang dalawa. Nagulat naman si Corazon at Consuelo kung bakit naroon si Berting. O Berting, bakit ka andito? Inutusan ka ba ni Aling Emily?
Huwag ka mag-alala. Kabisado na namin ang daanan pa uwi. Nagabala ka pa. Wika ni Corazon. Gusto mo lang yata magpalibre na naman ng merienda sa amin eh. Abay baka naman kapag pasukan. Mamulubi kami sa'yo. Baka naman araw-arawin mo ang pagpapalibre ha. Hindi naman kami mayaman. Wika ni Consuelo. Berting, ano bang ginagawa mo dito? Bakit mo kami sinusundan? May problema ba? Ilang minutong tumahimik si Berting. Ang totoo niyan hindi ko maalala kung bakit ako andito. Basta alam ko may importanteng bagay akong gustong sabihin sa inyo. Pero hindi ko na maalala kung ano yun. Nakakainis. Kung wala lang sana itong kapansanan ko di na sana ako magkakaproblema ng ganito. Tugon ni Berting. Halika na nga. Kumain na lang tayo dun sa palengke. Masarap ang hiwan dun Huwag ka na magmukmuk dyan. Wika ni Consuelo. Dumiretso sila sa ihawan at masayang kumain. Bandang 6:00 marahan silang naglakad papasok ng barangay. Ano? Ayos na ba ang pakiramdam mo, Berting? Alam mo wala namang problema sa pagiging makakalimutin mo. Pwede mo na lang ilista yung mga importanteng bagay na ayaw mo makalimutan para may babalikan ka. Wika ni Corazon. Hanggang sa nakarinig sila ng paglipad sa hindi kalayuan. Tila isang malaking paniki ang nasa paligid at iniikutan sila. Nang makapa ni Berting ang kaperasong papel sa bulsa, kaagad niya itong kinuha. Nilapitan siya ng dalawa at tinignan ang papel kung anong nakasulat. Naging balisa si Corazon at Consuelo. Napatingin sila sa paligid at nakiramdam. Ngayon alam na nila kung anong pakay ni Berting at kung bakit sila nito sinundan sa bayan. Nabasa nila sa papel ang mga katagang. Si Ismael ay mamamatay aswang. Posibleng manananggal ang magpinsan. Kailangan niyang kausapin ang mga ito para tumakas. Hindi lubos makapaniwala sila Corazon at Consuelo. Sa kabila ng katotohanang nalaman ni Berting, mas inalala pa nito ang kapakanan nila. Kayong dalawa ba yung hinahanap ni Ginoong Ismael? Yung manunugis ng aswang? Kung gayon, sino yung lumilipad-lipad na kasunod natin? Tanong ni Berting. Yan si Ismael. Hindi totoong gusto niyang tumulong sa barangay niyo. Aswang si Ismael. Inuubos niya ang mga kauri niya na pilit tumatanggi at tumututol sa pagpatay ng tao. Sila ng mga kasamahan niyang manananggal ang nabibiktima sa baryo ninyo. Andito lang kami dahil kailangan naming tumakas sa probinsya. Malawakang pagpaslang na ang ginagawa nila sa mga kumukontra sa kanila. Tugon ni Consuelo. Nagulat si Berting sa mga narinig. Hindi niya akalain na meron din palang mabuti at masamang aswang. Hanggang sa makarating sila sa unahan, may humarang sa kanila na 2 nilalang. Sinasabi ko na nga ba may alam ka Berting tungkol sa magpinsang manananggal na yan. Alam ko na kaagad nung nakita ko yung kwintas na suot mo Magandang gabi Consuelo. Mukhang ang layo nang narating mo para lang takasan ng kasal nating dalawa. Kung hindi ka na tumakas, hindi na sana kailangan pang mamatay ng mga kamag-anak mo. Kasalanan mo kung bakit sila namatay. Alam niyong walang aswang na sumasalungat sa akin ng nabubuhay. Ngayon mamili ka. Sasama kayong dalawa sa amin ng tahimik o papatayin muna namin itong sintu-sintong kaibigan niyo. Wika ni Ismael. Kaya ka nga iniwan ng pinsan ko. Masyado kang mayabang at bilib sa sarili. Matapang ka lang dahil sa mga tauhan mo Ismael. Bakit hindi mo subukang lumaban ng patas? Hamon ni Corazon. Sa mga nasaksihan, nahirapang makapaniwala si Berting. Nakita niya ang nakakatakot na itsura nila Ismael at kasama nito. Hindi niya alam kung paano kakalabanin ito ng 2 dalaga. Hanggang sa nagumpisa nang lumapit si Ismael. Nang muli niyang tignan sila Corazon, humaba na ang mga kuko at ngipin nito. Nakakatakot ang itsura ng magpinsan. Hindi na malaman ni Berting kung tatakbo ba siya
o pupulot ng pamalo para maprotektahan ang sarili kung sakaling atakihan siya ng mga aswang. Nag-umpisa ang salpukan ng mga aswang sa harapan ni Berting. Ngayon hindi na niya alam kung ligtas pa ba siya sa kinaroroonan. Akma sanang tatakbo subalit naroon na sa likod niya ang kasamahan ni Ismael. Isang manananggal ang kamuntikan siyang madagit. Bagamat suot ni Berting ang kwintas, palamuti lamang ito kung hindi niya alam kung paano gamitin. Isa itong hiyas na nagpapalakas ng ilang beses sa pisikal na kakayahan ng isang nilalang. Malabo sa kanyang alaala subalit unti-unting bumabalik ang tagpo sa kainan kung saan inabot sa kanya ito ni Corazon. Naalala na din niya ang mga kataga na kailangan sambitin upang magawang matulungan ng kwintas. Tila sasabog ang utak sa pagpilit na maalala ito. Bigla siyang nahagip ng manananggal at nawala sa balanse. Tumama sa bato ang ulo ni Berting. Dahilan para saglit na mandilim ang paningin niya. Subalit kasabay ng pagdugo ng noo, bumalik ang lahat ng alaala niya. Kasama ang mga orasyong kailangang mabigkas para sa kwintas. Kaagad itong ginawa ni Berting. Mabilis niyang binitawan ang mga katagang hindi man niya naiintindihan. Natandaan naman ito ng utak. Bakit parang ang init? Anong nangyayari sa akin? Corazon, anong nangyayari? Sinunod ko lang naman yung orasyong tinuro mo eh. Nang makita ni Berting na papasugod muli sa kanya ang nilalang, dumampot ito ng kahoy. Iniwasan ang pagsugod ng aswang. Hinawakan niya ito sa pakpak. Nasupsup sa lupa ang manananggal. Walang pag-aalinlangan na binaon ni Berting sa bunganga ng aswang ang kahoy. Nabigla si Ismael. Banta sa grupo nila ang namalas na lakas ni Berting. Ngunit bago pa man siya makapag-utos na umatras, mula sa gilid ay nagawang dukutin ni Corazon ang kanyang puso. Mula sa itaas, pabulusok na umatake si Consuelo. Kagad na pinali ang leeg ni Ismael. Saan ka ba nakatingin, Ismael? Kami ang kalaban mo eh. Sabi ko na nga ba duwag ka at walang sariling lakas eh. Nakita mo lang kakayahan ng kwintas na gumana kay Berting, nataranta ka na kagad. Wika ni Consuelo. Wala nang nagawa si Ismael. Unti-unti itong nawalan ng hininga hanggang sa mamatay sa ginawang pinsala ng dalawa. Habang si Berting naman, 3 aswang na ang napaslang. Nagawa pang tumakas ng iba, kabilang ang kanang kamay ni Ismael. Pero sigurado sila na hindi na sila babalikan ng mga ito. Sa nasaksiyang pagpaslang sa pinuno, hindi na ito mangangas pang gumante. Ayos ah. Akala ko lang Berding. May tinatagong lakas ka din pala eh. Wika ni Consuelo. Hindi ako nagkamali sa pagbigay sa'yo ng kwintas. Ramdam kong akma sa pagkatao mo ang anting-anting na yan. Mabuti naman, hindi mo nakalimutan yung orasyon. Dagdag ni Corazon. Ang totoo hindi ko nga alam na ikaw pala ang nagbigay sa akin itong kwintas. Kung hindi pa ako nauntog kanina sa bato di pa magbabalik ang memorya ko. Pero seryoso, di ba aswang kayo? Sige nga, hatiin nyo nga ang katawan nyo. Biro ni Berting. Hindi niya alintana na nasa harap niya ang 2 mabagsik na aswang. Nangako naman si Berting. Mananatiling sikreto ang tungkol sa magpinsan. Nakiusap itong manatili ang 2 sa barangay. Wala naman itong problema sa magpinsan. Ngayon pang may taong nagtitiwala sa kanila at maaasahan. Isa pa ang hindi alam ni Berting. Kung sino man ang bigyan ng anting-anting mula sa ang kanila Corazon, siya ang magiging asawa at tagapagmana nito. Sa madaling salita, naitakda na mapang-asawa ni Corazon ng binata. Siya ang piniling tagapagmana. Kalaunan, nangyari na ang hindi maiiwasang bagay. Makalipas ang 3 taon, nakapagtapos ng pag-aaral sila Corazon. Dumating ang mga natitirang kamag-anakan nito upang formal na ipagkasundo sila Corazon at Berting.
Naging tagapamagitan ang binata sa usaping kapayapaan ng mga antingero at mabubuting aswang, maging sa pagsupil sa mga masasamang aswang na patuloy na namiminsala sa bayan. Hanggang sa magkaedad, tumanda si Berting kasama ang may bahay na si Corazon. Kwentong Bayan.